Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Richard De La Cruz, shout out kay Eric James. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gayunpaman, may isang huling tanong. Nakangiting sabi ni Bawang Tiansyo. Bahagyang ngumiti ang matandang nagwawalis ng sahig at sinabing, gusto mong sabihin kung paano ibigay ang mga bagay na inihanda ko sa Han Sanchen, tama. Hindi itinanggi ni Bawang Tiansyo, tumango, at nagsabi, totoo iyan. Napakatalino ni Han Sanchen, kung maraming bagay na hindi nagagawa ng mabuti sa labas, masasabi niya sa isang sulyap. Although this kid has his own principles on many things, what I'm worried about is not that he refused to accept your arrangement, but that this kid is too smart. Pag napapansin niya, hindi siya makakapagtrabaho ng husto. Kung gayon, ang mga pag-aalala na inihanda mo para sa kanya, at ang ilang mga resulta na tila gusto mong makamit, ay talagang mas mababa ang kahulugan. Sa madaling salita, ang epekto ay hindi bababa sa kalahati. Pagkarinig ng mga salita ng 8 tiwangwang makalangit na aklat, bahagyang ngumiti ang matandang nagwawalis ng sahig at nagsabi, imposibleng hindi ko napag-isipan ang iyong ikinababahala, gayunpaman, hindi na kailangang mag-alala ng labis, mayroon akong sariling plano. Tumingin si Bawang Tiansyo sa kumpiyansa na hitsura ng matandang walis at ngumiti ng mahina, kung gayon, tulungan muna natin si Han Sanchen na malampasan ang kasalukuyang mga paghihirap. Ngumiti ng mahina ang matandang walis, walang problema. Nang matapos magsalita ang dalawang tao, sa sumunod na segundo, isang puting liwanag ang kumislap sa langit. Sa sumunod na segundo, ang tunay na enerhiya na dahan-daang ang hinihigop ng 3,005 elemento ng banal na bato ni Han ay biglang bumilis at gumalaw palapit dito, lumipad papunta doon si Han Sanchen. Sa isang iglap, ang 5 elemento ng banal na bato ay tila napuno ng kapangyarihan, at ang kulay nito ay biglang lumalim ng isang antas. Pagkaraan, ang napakatindi na kapangyarihan ng kulay ay ibinigay kay Han Sanchen, na naging sanhi ng biglang pagkinang ng katawan ni Han Sanchen. Sa orihinal, ang demonyong enerhiya sa katawan ni Han Sanchen ay nagpakita ng napakalaking tagumpay, ngunit nang mangyari ito, nagsimulang magbago ang lahat. Bagaman hindi pa rin malaki ang kapangyarihan sa katawan ni Han Sanchen, kahit na may natitira na lamang na bakas nito, ito ay napakatatag at dahan-daang sumasakop sa isang maliit na base ng kanyang sarili, walang makakagawa sa kanya. Lumilipad ang oras, tila mabilis ngunit hindi mabilis, tila mabagal ngunit hindi mabagal. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, si Han Sanchen ay nahulog sa isang mahabang pagsasanay. At the same time, si Su Yingxia sa Book of Heaven World ay abala rin sa sarili niyang mga gawain. We are getting closer and closer to Burning Bone City, baka makarating tayo sa araw na yon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Su Yingxia. Kahit na siya ay nagsisikap ng husto na pakawalan ang kanyang sama ng loob at makisama kay Han Sanchen sa parehong paraan tulad ng dati, hindi mapapansin ni Han Sanchen ang anumang kakaiba. Gayunpaman, alam na alam din ni Su Yingxia na may mga bagay na dahan-daang nawawala kung hindi niya iisipin. Ito ay palaging naroon. Sa oras na iyon, alam ni Su Yingxia na sila ni Han Sanchen ay maaaring. Ate Yingxia, nag-walk out si Xiao Tao. Ngayon, halatang rosier ang kutis ni Xiao Tao. Nang marinig ang boses ni Xiao Tao, bumalik sa katinoan si Su Yingxia at ngumiti ng mahina, Xiao Tao, tapos ka na ba? Oo, bagamat walang sinabi si Ivory kay Han Sanchen, baka isipin pa ni Han Sanchen na ang unang pagpipilian ni Ivory ay hanapin si Xiao Tao para malaman ang tungkol sa pang-uak sa lalong madaling panahon. Pero this time, baka mali ang hula ni Han Sanchen. Ang pagbisita ni Ivory sa Xiao Tao ay hindi talaga tungkol sa pang-uaks, nandoon siya para gumawa.
ng pundasyon para sa Xiao Tao at tulungan si Xiao Tao na kumpletuhin ang isang pagpapabuti sa kanyang paglilinang. Una, pagkatapos na dumaan sa insidente sa sikat na tindahan, natuklasan ni Ivory na ang Xiao Tao na walang anumang paglilinang ay hindi masasabing pabigat, ngunit kahit papaano ay ilalagay niya talaga ang Xiao Tao sa napakahirap na sitwasyon. Kung mas tumagal ang labanan, baka hindi na magtatagal ang katawan ni Xiao Tao kung hindi kumikilos ang kalaban. Maraming beses, kitang-kita ni Ivory na hindi maganda ang kutis ni Xiao Tao, at naging napakabilis ng kanyang paghinga, gayunpaman, ang Xiao Tao ay napakabait at patuloy na kumapit sa sitwasyong iyon. Sa ugali ni Xiao Tao, sa totoo lang imposible para sa kanya na matulog ng medyo matagal sa kapaligirang iyon, siya ay natulog dahil ang kanyang katawan ay halos umabot sa isang tiyak na limitasyon. Kung hindi mo susubukan na gawing normal ang iyong sarili sa ganitong paraan, ang reaksyon ay halatang sobra-sobra. Pagkatapos, hindi maiiwasang mag-alala sina Ivory at Han Sanchen, kaya't maaari lamang niyang piliin na tiisin ito. Gayunpaman, lahat sila ay babae, kaya paanong hindi ito mapapansin ni Ivory? Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang pangalawang punto. Yan ang kinabukasan ng Xiao Tao. Bagamat ang anyo at pagkatao ni Xiao Tao ay ang uri ng maselang at malambot na babae, hindi maiwasan ng mga tao na alagaan siyang mabuti, sumisigaw sa bibig dahil sa takot na matuno, hawak ang mga ito sa kanilang mga kamay dahil sa takot na masira, ngunit sa ganitong uri ng sitwasyon sa lubhang masamang lugar, kadalasan ay isang pag-iral na doble ang panganib. Kahit sino ay maaaring atakihin ang Xiao Tao at gamitin siya para pagbabantaan si Han Sanchen. Ano ang pakiramdam mo? Tanong ni Ivory. Bahagyang din naman ni Xiao Tao ang kanyang katawan, talagang medyo mahirap para sa kanya ang magsanay. Ngayon, halos tinulungan siya ni Ivory na direktang tumagos sa lahat ng meridian niya gamit ang sariling enerhiya ni Ivory. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay katumbas ng isang taong naglalagay ng pundasyon para sa kanilang sarili, hindi naman exaggeration na sabihin na pwede silang direktang mag-practice. Ngunit dito sa Xiao Tao, ang pag-unlad ay sadyang nakakatakot na mabagal. Sa sandaling ito, ang Xiao Tao ay nakakaramdam lamang ng kaunting daloy ng nakakagalit na enerhiya. I can feel some things, but very little, makatutuhanang sagot ni Xiao Tao. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Xiao na iyuko ang kanyang ulo. Sa totoo lang, Ate Ivory, hindi mo kailangang maglaan ng oras at lakas sa Xiao Tao. Noong nakaraan, noong nasa Void Sect ako, ang dahilan kung bakit ako na-assign sa kusina ay dahil walang cultivation potential ang Xiao Tao. Sinubukan ito ng Void Sect noon. Siyempre, napakalinaw ni Ivory tungkol dito. Hindi na kailangang sabihin ni Xiao Tao na sinubukan ito ng Void Sect para sa kanya, mula sa isang normal na pananaw, ang isang babae na may isang sekta at ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay karaniwang mahulaan mo ang tiyak na kondisyon ng kanyang katawan. Siyempre alam ko. Pero, Xiao Tao, gusto kitang tanungin, gusto mo bang sundan ang kapatid mong si Sanchen? Pagkarinig nito, tumanggaw si Xiao Tao, oo, siyempre gusto ko. Kung hindi siya naaayawan ni Han Sanchen, si Xiao Tao ay handang manatili sa tabi ni Han Sanchen ng tahimik sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Para sa Xiao Tao, si Han Sanchen ang paborito niyang tao, ang taong pinagkakatiwalaan niya at pinakamalapit. Ngunit tila napagtanto niya na masyadong malakas ang kanyang reaksyon, at si Ivory ay nasa harapan pa rin niya. Biglang ibinaba ni Xiao Tao ang kanyang ulo, pasensya na Ate Yingxia, ang ibig kong sabihin ay handa akong manatili sa inyo ni Sanchen, sa tabi ng kapatid ko. Sa ganoong palusot, halatang gustong sabihin ni Xiao Tao kay Ivory na ang kanyang tungkulin at posisyon ay tiyak na hindi makipagkumpetensya kay Ivory para agawin si Han Sanchen, ngunit umiral lamang sa paraang matatanggap ni Ivory, o hindi iyon nagbabanta kay Ivory. At ngumiti siya ng mahina, ayaw niyang magstay sa bagay na ito, alam mo rin ang sitwasyon ng kapatid mong Sanchen. Beside him, danger is always with me, so, if you have always been a very ordinary person, what is the meaning of your existence? Gusto mo bang alagaan kanya anumang oras? O kailangan mo siyang pumayag sa anumang posibleng kondisyon na maaaring ibigay sa iyo ng kaaway anumang oras upang iligtas ka? Napasobsob ang ulo ni Xiao Tao at nakaramdam siya ng labis na pagkadismaya.
Maaaring hindi maganda ang mga salita ni Ivory, ngunit alam din niya na hindi mali ang sinabi ni Ivory. Siya mismo ay isang malaking pasanin at maaari lamang hilahin ang iba pababa. Tulad ng sikat na tindahan sa pagkakataong ito, hindi lang niya pinipigilan ang Han Sanchen, kundi pati si Ivory. Kung hindi pa inalagaan ni na Ivory at Han Sanchen ang kanilang mga sarili sa pagkakataong ito, sa pagtatanim ng kanilang mag-asawa, madali sana itong makatakas, sa halip na makulong sa lagusan. At least, para sa Xiao Tao, ito ang iniisip niya sa puso niya. I'm sorry, Sister Ivory, you are Xiao Tao's waste, Xiao Tao, sinabi ito ni Xiao Tao, kahit mahirap sabihin, mariin pa rin siyang nagngangalit at nagpasya, sa hinaharap, sisikapin kong hindi sundin si Kuya Sanchen at galing ito kay Ate Ivory. Marahan na ngumiti si Su Yingxia, alam na tiyak na sasagutin ng Xiao Tao ang sagot na ito. Habang lumalalim ang ugnayan, unti-unting naunawaan ni Ivory ang Xiao Tao, gayunpaman, sa katunayan, ang mga sagot na ito ay hindi ang gusto ni Ivory. Sinabi ni Ivory ang mga bagay na ito sa Xiao Tao ngayon at ginawa ang mga bagay na ito, sa katunayan, mayroon siyang sariling mga pagsasaayos at pagsasaalang-alang. Xiao Tao, mali ang pagkakaintindi mo, let me ask you a question, okay? Itinaas ni Xiao Tao ang kanyang ulo at buong pananabik na tumingin kay Ivory, Ate Ivory, pakiusap. According to your understanding just now, you mean to stay away from your Sanchen brother as much as possible, so, what I want to ask is, ano ang dapat gawin ng kapatid mong Sanchen kung makatagpo siya ng panganib? Gusto mo bang baliwalain ito at huwag itanong? Natigilan si Xiao Tao, mula sa kanyang sariling pananaw, kung si Han Sanchen ay nakatagpo ng panganib, syempre siya ay magmadaling tumulong ng walang pag-aalinlangan. Ito ay isang tunay na paglalarawan ng kanyang puso. Gayunpaman, kung minsan ay may malaking pagkakaiba sa pagitan ng ating iniisip at katotohanan. Sa totoo lang, rookie pa lang siya, not to mention pagtulong kay Han Sanchen, hindi lang siya nagpipigil, amataba na siya. Kahit na, hayaan mo akong lumalim pa, kung bigla mong nalaman ang tungkol sa panguak sa panahong ito, at sa kasalukuyan mong pangunawa, malaki ang posibilidad na matulungan mo si Han Sanchen. Gayunpaman, dahil wala ka rito, ang iyong kapatid na si Sanchen ay malungkot na namatay sa kamay ng kaaway, ano ang dapat nating gawin? Ang mga tanong ni Ivory ay direktang tumatak sa puso ni Xiao Tao. Si Xiao Tao mismo ay hindi makayanan na marinig ang anumang hindi inaasahang nangyari kay Han Sanchen, bagamat alam niya na ang pinag-uusapan ngayon ni Ivory ay mga hypothetical na sitwasyon, hindi niya mapigilan ang hindi malay na reaksyon ng kanyang katawan at utak. Ate Ivory, so, escaping is not your solution, ang dapat mong piliin ay palakasin mo ang sarili mo at harapin ang problemang ito ang solusyon, di ba? Saglit na nag-isip si Xiao Tao at tumango, alam ko, kaya, ito ba ang dahilan kung bakit biglang nagpasya si Ate Ivory na gumugol ng maraming enerhiya upang tulungan si Xiao na magtayo ng pundasyon? Actually, gustong gawin din yan ng Xiao Tao. Pero ang physical condition ni Xiao Tao is really too good for nothing, it's not worth your efforts, Sister Ivory. Si Xiao Tao ay sobrang inis din, at inis kung bakit siya walang kwenta. Marahan na ngumiti si Ivory, pagkatapos magbukas ng pinto ang Diyos para sa isang tao, tiyak na magbubukas siya ng bintana para sa taong iyon, hindi lahat ay maaaring maging perpekto. Tulad mo, ang iyong pagkakakilanlan mismo ay sapat na espesyal, kaya sa kasong ito, mayroon ka ng mas mataas na pagkakakilanlan kaysa sa iba. In this case, wala ka lang cultivation at mahirap mag-practice. I don't think you are bad at all, it's just human imperfection. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!